My dear friends, sa ganito nagsimula ang aking channel. Yung tipong pupunta sa dealer ng isang motorcycle para mag-vlog and hoping na one day magkaroon ng mataas na views. 5 years later, well, here we go again. Simulan natin sa looks. May iba't iba silang kulay, pero timing na dala-dala ni CD02 Cycles itong color black, kasi para sa akin black talaga tayo when it comes to the color. Motorsiklo man yan o sasakyan. Pag binanggit mo kasi ang motorsiklo na hindi naluluma, ganito usually yung kanyang looks. Pero sa gulong, ito na yata ang pinakamagandang 125cc scooter na mabibili mo. May halo po siya ng LED at saka bulb, at saka kung ipapress mo yung pass switch, ganito po. Ganda. Tignan nyo itong parte na to. Ayan o. Nilagyan ng diffuser on this part kasi Suzuki is that friendly. Ayaw talaga nila yung tipong nakakasilaw sa daan. Tsaka ang kanyang blinkers naman sa may baba, bulb po. Pero para sa akin lang naman, maganda pa rin yung pagkakayari. Yung tipong hindi nakakabulag at saka hindi masakit sa mata. Sa may likod, ganun din po. Bulb pa rin ang kanyang winkers and mixed with LED po tayo sa kanyang brake light. Kung titignan nyo yung brake niya, kitang-kita naman. Hindi takaw gulo. Personally, I have one beef with chrome. Personally lang naman. Pero the design of this bike as well, kung hindi mo lalagyan ng chrome, hindi mo rin mapapansin yung beauty at saka yung kanyang shape. So para sa akin, panalo na yun. It's a win-win. And para sa akin, ito na rin. Ganitong styling, yung kanyang umbok, tapos may chrome sa may loob. Panalo yung pagkakagawa. This is glass by the way. At least protected yung nasa loob. Reflector po tayo dito. And a very beautiful badging coming from Suzuki. Kung papansinin niyo po ito, kapag binuksan mo siya, may additional lighting siya dito para kitang-kita ka. Kanyang front fender, metal po. I think it's for the safety of the rider. And yung tipong hindi siya basa-basa masisira kapag bumangga. Para sa akin, ito ang scooter na hindi ka mahihiyang i-park kahit saan. It belongs to the streets and kapag nakita mo talaga, maaangasan ka sa itsura. About the paint job, pati din yung paint job, isa sa sinasabi ko to palagi pagdating kay Suzuki, yung hindi sila masyadong naglalagay ng decals sa kanilang motorsiklo unless it's their performance bike just like the Raider or the V-Strom 250. Ganda ng pagkakapinta, and this is just a motorcycle by the way. So yung tipong pinta niya pang sasakyan na, ayun, pulido ang kanyang pagiging matte. Hindi to basta-basta madudumihan pag ganito. Pagdating sa kanyang engine, 125cc po tayo, and katulad ni Bergman na naka-air-cool din po siya. Meron siyang additional kickstart, fuel injected, powered by SEP as well. Single cylinder, 2 valve, and single overhead cam. 8.3 horses ang kanyang sagad na power with a 10.2 Nm of torque. And ang kanyang top speed, kung solo rider, 91 km/h. Talo ka man sa top speed, panalo ka naman sa pabilisan, magpagasolina at accessibility. Yung kanyang fuel, dito po nakalagay, so hindi mo na kailangan bumaba. Pagka-fuel, bayad sa kumpleto, diretso, larga, kumbaga. Pero, ang tanong kung kinakailangan mo pa bang magpa-fuel? Kasi pang long ride talaga itong motorsiklo na to. Ang kanyang full tank, 5.3 liters po. Ang kanyang fuel consumption, sinasabi ni website, 53 km per liter. Since similar siya na may SEP ni Bergman, kayang umabot ng 100 km per liter. And by the way, proven yan. Kasi 2 years ago, nagpa-long ride sa Suzuki Philippines and nandun tayo na witness natin. So pagdating sa kanyang wheelbase, 1,260mm. 160mm naman tayo sa kanyang ground clearance. And because of the metal that it's having, 106 kilograms po ang kanyang wet weight. Ang kanyang seat height, 770mm. And if you are 5 feet 6 tall, ganito po yung makukuha natin. 5 feet 6! Alam mo, sa totoo lang, flat feet dapat to, pero makapal talaga at saka matambok yung kanyang seat, which makes it comfortable for riders na yung tipong nagbabalak din mag long ride kahit na hindi talaga siya technically pang long ride. And yung kanyang handlebar, hindi naman masyadong mataas for a long ride din kasi
yung tipong just for you to relax. Easy with the speed, kumbaga. At least mga 60 kilometers per hour. Kung gusto mo talagang relax, kung gusto mo talagang mang long ride, Bergman. Pero dito tayo kapag yung tipong daily use, housework, A to B, ito po yun. To open the seat, ganito po. And sa kanyang mirrors, bilog. Malaki po yung kanyang under-seat compartment. Pero sa tingin ko, hindi kakasya ang full face. Sa tingin ko, half face, pwede. At saka nakalagay doon sa website na longest seat in comparison with the competitors. Kanyang seat, one part lang po talaga kung titignan nyo po. Beautifully done. Kaya din talaga natin nagustuhan na black kasi nga yung leather niya sa upuan parang sapatos. Alam niyo po yun. And may different material siya dito. Stitching. And stitching here as well. Kung naalala nyo yung looks ng Bergman, ganito po yung kanyang kulay. Mag-add siya ng brown na contrast sa kanyang kabila and ang ganda ng kanyang itsura para sa akin. Plastics that they included with this bike para sa akin, panalo and pulido. And kung titignan nyo yung hati niya ayan wala lang. Para sa akin, I love the looks kasi yung tipong contrasting at saka appealing talaga sa mata yung pinaghalo nilang kulay. May park brake din siya dito na part na to. By the way, kapag bronze at saka brown, para sa akin yung tipong pinaka-less talaga na gusto kong kulay ito. Pero kung titignan nyo dito, napakaganda niya talaga yung kulay. Ang disenyo, pagdating sa kanyang front cockpit, old school yung kanyang datingan. And it indicates na kayang isagat ng 110 km per hour. Sa tingin ko, hindi kakayanin pag-stock. Pero, ayan po tayo. Minimal tayo sa ating digital on this part. Tignan natin kung may mapipindot tayo. Trip A, Trip B, the clock, battery bolt, which is nice. And nandito tayo sa bright, auto, and that's it. Fuel gauge or fuel indicator. Additional lighting on this part and also on this part. Wala, ganda! Tsaka pati din yung kanyang controls, maganda din. If you're going to be an owner of a first scooter, I highly suggest this kind of looks. At saka yung tipong nasa budget ka, na less than 100,000, pwede. Turn signals, ganyan po. Busina, fast switch, ayan. And also, ang kanyang power at saka switch on. Ayan. Pag pinindot mo yan, aandar yan. At saka tignan natin dito. Ayan po, may USB port po tayo. To start it, disusi po tayo. Kadalawang packet dito. Kasyang-kasya naman kahit hook, sabitan sa mga pinalengke. And also, 2-2P po. Na hook din or sabitan. Stick. At saka yung kanyang bed dito. Ayan, yung floorboard niya. Para sa akin, ginawa talagang maayos. Ayan yung kanyang mga linyada. Ayan. Yung tipong kinabit to perfection. Ang kanyang peg, ayan din Ganda. Kanyang tambucho, maganda din yung pagkakagawa if you're going to take a look. And itong part na yan, kahit na maliit talaga siya, maganda talaga yung pagkakayari. Hindi siya katulad ng front suspension ni Raider pero non-inverted pa rin siya. At saka yung kanyang wheels, maganda naman yung pagkakagawa. At saka as per usual, just like the Bergman, disc brake po tayo sa may harapan. Drum brake naman po tayo sa may likuran. Tubeless po ang kanyang tires pero labas pa rin mga Reclamador. 90-90-12 tayo sa kanyang tires sa may harapan. At saka sa may likuran, 90-110. So para kanino tong motorsiklo na to? For a starter, pwede. And pwede din po yung tipong second bike. Yung tipong pang araw-araw mo lang nagamit. Yung tipong kailangan mong magtipid sa gasolina. Ito po talaga yon. And if you're looking for the beauty as well, para sa akin kasi, ito yung mga motorsiklo na hindi naluluma. Kanyang presyo, napakamura. 88,140. Although wala siyang yung tipong mga additional bells and whistles in comparison with its competitors, just like remote key, just like combi brake. Pero para sa akin, kung gusto mo ng napakasimple, and yung tipong pinaka-competitive talaga pagdating sa fuel consumption, eto yun. Shoutout to CDO2 Cycles of Maa Davao again. May free sila na jersey, may free din sila na helmet, and may 2 years din sila na registration sa kahit anong size ng bike. Yun naman talaga kasi yung pagkakaalam ko. And murang down payment. Yun yung pagkakaintindi ko palagi kay CDO2 Cycles.